Good morning. So ito, umaga, makain tayo ng goats. Subscribe na kayo sa aking YouTube channel. So meron tayong kinuha mga damo, bagong damo na naman. Kuya Don TV. Ito yung mga alaga natin dito, mga ka-farming. Ito dito, ilalagay muna natin ito dito kasi para ito din sa mga bulog. Para lang yan sa mga bulog. So ito, good morning sa ating lahat mga ka-farming. Ito, nagbigay tayo ng isang sakong damo. Kanina lang kasi nagdamo tayo. At ito po sila. Yung iba kumakain, yung iba hindi. Pero mamaya lang konti, inom lang tayo ng maligamgam na tubig at tayo naman ay magpapastil na. Kumbaga ito ay pakonsuelo lamang dahil may mga damo tayong nakuha. So pakonsuelo lamang ito mga ka-farming. Ito po yung ating kambing, ayan. Update po sa ating mga kambing. Binigyan natin sila ng damo. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ayan po, itong ating mga kambing. Tapos si Milky, hello Milky. At yung bulugan natin, ito yung bulugan natin. Yung bulog natin na red bower, ito. Makain siya rito. Ang gusto niya itong damo na kinuha natin. Kain. Good morning sa ating lahat. Ayun, makikita nyo, basa pa nga oh. Ayan. So umaga ko kinuha yan mga ka-farming. Ayan. Yun, yung kinuha kong damo na yun mga ka-farming is mamaya ako pa ipapakain yun. Mamayang hapon pag uwi nila sa bukid. Gusto ko kasing pagpawisan ako kaya nagdamo na lang din ako. Yan yung aking pinaka way para sa exercise. Gusto kong pagpawisan yung katawan natin kaya tayo ay nagdamo. Itong dalawa na to. Okay, ito yung mga kambing lang natin mga ka-farming. Next year mga ka-farming ay mga buntis na po ito, mga ito kambing natin. Merry Christmas po sa lahat. Ang petsa po natin ngayon ay 24 ng umaga. So tayo po ngayon ay kasalukuyan nagpapakain. At ang oras po natin ay alas 7:30. Minsan pinapastol ko sila ng napakaaga pagkatingin kong hindi basa yung damo. At minsan naman pinapastol ko sila na rin ng mga ganitong oras o maya mga alas 8 kasi basa ang damo. At ito naman ay bonus lang mga ka-farming para yung makakain nila ngayong umaga ay hindi na nila kakainin mamaya. Mga pili pa sila ng pagkain nila. Maya ko pa sila ilalabas. Ito po yung ating bower. Yung masipag nating bower. Hello bower. Kamusta ang iyong tulog dito sa aking farm? Naway nagustuhan mo rin dito? Ito po ang ating mga kambing lamang dito na napakasimpleng kambingan. Yan. Dati po, kwento ko lang sa inyo mga ka-farming dati. Kasi 3 years na rin po ako nagkakambing. So magpo 4 years na yata. Magpo 4 years na ba akong magkakambing? Sa tingin ko, 4 years na, magpo 4 years yata o magti 3 years. Hindi, 4 years. Magpo 4 years na po akong magkakambing sa March. So 3 taon na mahigit na akong nagkakambing. So mga ka-farming, sa pagkakambing mga ka-farming nung una, bumili lamang ako ng isang inahin or dumalaga na buntis na, isang native. Hanggang bumili din ako ng bulugan ko, ganon. Kalaunan, siguro mga 2 years din lumipas.
Yan, puro native lang yung inaalagaan natin kasi wala tayong sapat na kakayahan. Pero nung dumami na yung native ko, kasi dumating sa punto na dumami yung native ko mga ka-farming. Dumating sa punto na marami na rin akong native. So isunap ko yung mga iba kong kambing sa mga upgraded. Kaya nakakuha ko dati ng boang. Yung boang na yun mga ka-farming, doon ako nagsimulang nag-upgrade hanggang sa ito na yung mga lahi nyo. Hanggang sa ngayon, nagkaroon na rin ako ng hilig sa mga upgraded. At sa awa ng itaas, yan, sa Panginoon ay binigyan niya tayo ng magagandang bulog mga ka-farming. So nakakatawa lang. Hiniling natin ito na sana ay, sabi ko sa sarili ko noon na sana dumating sa punto na yung pangarap kong full blood, ito, ay makabili ako. Kasi pangarap ko talagang makakuha ng full blood mga ka-farming. Kahit nga pure breed lang eh. Pero yung pure breed nakakuha na tayo. Ito, full blood. Pangarap ko. Sa awa ng Panginoon, may mga kaibigan tayong tumutulong sa atin para mapaganda itong ating farm. Kaya kung hindi po dahil sa kanila din, ay hindi rin po gaganda yung ating mga kambing. So ito ho ay mga native lang yung dalawa na yan. At yun nga, dahil kumuha rin tayo ng mga alagaing native kasi sa mga okasyon, ganun. Siyempre, kailangan din natin yan. Kasi kung magkakatay tayo ng mga bower, naku po, napakamahal. Sayang lang. Yan po ay pure breed. Yun nga mga ka-farming, nakakatuwa lang isipin kasi sa lahat po ng mga nakakasubaybay na ho sa akin talaga at nakakakilala sa akin, dumating sa punto na 6 na kambing yata or 5 kambing ko ang nabuntis. Lahat yun namatay ang kanilang mga anak. Kahit 2 months old, kahit ganito nakalalaki, namamatay. So yun nga, mahirap ang magparami pagka tag-ulan. Kaya malas natin pagka yung kambing natin ay nanganak ng tag-ulan. Lalong lalo na kung wala tayong alam, wala tayong kakayahan na alamin kung ano yung mga dapat na igamot. So yun, napakahirap mga ka-farming. Pero sa awa ng Panginoon naman ay kahit paano ay sa sikap ko na rin. Sa sikap ko na mag-search, sa sikap ko na alamin kung ano yung dapat na gawin kahit paano. Kahit paano lang, hindi ako marunong. Hindi ako talaga professional. Kahit paano lang ay natuturo tayo. Kaya talagang magpapasalamat din ako sa Panginoon dahil ibinigay niya sa akin kung ano yung hilig ko. Noon mga ka-farming, hindi ko naman hilig ang ganitong kambingan. Mahilig akong mag-alaga ng mga kambing dahil po ay mag-alaga ng mga hayop, pero hindi kambing yung inaalagaan ko, mga manok. Kasi pumasok din po akong naging boy din po ako sa pumasok din akong naging farm boy din ako sa Itikan, diyan sa parting Pampanga, Bulacan, Itikan, poultryhan, piggery, yan. Kalabaw, baka, yan. Yan ang mga inaalagaan ko noon. At ang sahod ko lang noon is 1.5. So napakahirap. Pero yung 1.5 noon ay malaking bagay na yun. Pero ngayon mga ka-farming, sa awa ng Panginoon ay talagang ibinigay niya sa akin ito na ito talaga yung i-master ko. At sa pagbibigay niya sa akin ng ganito ay nai-apply ko at marunong na rin ako kahit paano sa pag-alaga ng kambing. Although hindi pa lahat ng mga sakit ay aking nararanasan, pero sana naman ay wag sa akin na ipagkaloob yun dahil napakahirap po maggamot ng kambing. Lalo na pagka talagang nagkakasakit, kawawa sila. Kaya pinapanatili ko sila na maging maayos, yan, malulusog. Kung mapapansin nyo, itong 2 bisero natin na itong mga ka-farming is wala pa po itong 2 months. Pero tingnan nyo, kumpara nyo dito sa dumalaga natin, oh, halos konting diferensya lang mga ka-farming. Malaki na. Ito nga pala mga ka-farming yung naputol yung sungay, oh, tumubo na rin. Nakakatawa lang isipin. Yan. Isang sako po yan kaninang kinuha ko, ngayon ay unti na lang. At ilalabas ko na rin sila kasi mainit naman na mga ka-farming. At ang oras natin ay mag-aalas 8 na rin, kaya ilalabas ko na rin sila mga ka-farming. Ito nga po pala si Milky, ang aking kambing na ang tatay ay boang lamang.
Siguro yung buang na tatay nito is F4 or F5, ganun. Hindi naman siya pure breed boang. Pero ang nilabas niya ay magandang klaseng boang. At yan naman ang nanay naman nito, si Tagpeyon, ay F1 Bower. So, nakakatuwa lang mga ka-farming, ano, dahil sikap-sikap lang talaga. Ito, yon, tsaka yung isa si pangit, yung kapatid nito, ay mga katas na po ng pagod ko yan mga ka-farming. Wala po akong puhunang inilabas dyan. Kasi katas na yan ng pagod ko, sa tagal ko na rin nagkakambing. At yung ibang kambing naman natin noon na pinagbentahan, nagamit natin sa pangangailangan natin, nakakuha na rin tayo ng lisensya. At syempre yung iba naman ho ay talagang halos karamihan ay doon sa financial natin nagamit. Yan mga ka-farming. At itong pagpapagawa ng aking mga kulungan is katas naman to ng pagiging abroad ng aking misis. So, syempre tayo dahil mapakaswerte natin kung mayroon tayong partner na masipag. Siyempre tinutulungan nila tayo sa hilig natin, kasi ang hilig ko talaga pagkakambing. Yan. Naging hilig ko na lang ang pagkakambing. At ipinush ko na kasi maganda naman maganda ang pagkakambing mga farming, lalo na kung talagang yayakapin mo yung trabaho sa pag-aalaga ng kambing. Maganda mga ka-farming. Si Kapitan, pinaplano ko dati na gawing bulugan. Pero nakakuha nga tayo ng mga ganitong klase. Kaya ito, papalakihin ko pa rin ito mga ka-farming at gagamitin kong bulugan. Pero hindi na para sa akin. Para sa mga kapitbahay na natin. Hindi ko siya ipagdadamot. Pag may gustong magpa-stud, ayan, bibigay natin siya ng free. Ayan. Free lang. Hanggat hindi ako nangangailangan pa ng pera, kasi hindi naman sa pagmamayabang, nasa abroad pa naman yung misis ko. At alam ko naman na hindi natin nasa abroad ay maganda buhay. Kasi yung misis ko naman ay isang OFW lamang. Pero yan nga, hanggat nasa abroad siya, ginagawan ko ng paraan para hindi ako makapagbenta ng kambing. Pinaparami ko, kahit lalaki yan, pinaparami ko. Kasi pag nag-for good na siya mga ka-farming, kasi plano ko mag-for good na rin siya. For good muna, tapos yun, para hindi kayo mahirapan. Pero ipon-ipon din, nag-iipon din kami. Pinakabangko na namin itong mga kambing na to. Ito na yung pinakabangko namin. Dito namin inilaan yung pera namin sa bangkong kambingan. Mga ka-farming. So yun lang mga ka-farming, sana natuwa kayo sa konting share ko sa buhay. At ito si Milky. Hello Milky. Hello. Ang ganda ni Milky. Si Milky. Bet ni Milky. Yan lang mga ka-farming. Support nyo pa rin po yung aking mga vlog. At maraming salamat pa rin sa walang sawang sumusuporta ng aking video. So outfit check muna tayo. Naka-outfit check. Pagod tayo. So yun, papastol na ako mga ka-farming at hindi ko na kayo isasama. Share ko lang sa inyo yung konting kwento ng buhay ko mga ka-farming. At support nyo pa rin po yung aking mga video mga ka-farming. So peace out sa ating lahat.